years ago, um, yung sa taon po, ang pagbabasehan nyo dyan ay kung kailan pinablish yung information na yun. So, kung news yan or article, kailan na-publish yung news, yung article, kailan sinabi yan ng tao, kailan siya sinulat ng tao. So, kung 5 years ago siya sinulat, ano po, lalagay nyo ng taon? Ano sir, di ko narinig. Ano ang gagamitin natin taon kung yung information po na pinablish ay 5 years ago na? Ano po lalagay nyo ng taon? 2021. That's correct. So, 2021. So, pag sunod niyo po siya ng citation, dapat po get po siya. Ganyan. Pura 2021. Okay? Para naman po kapag dalawa yung yan po ay pag-isang author lang. Para po dalawang author, for example, Yung surname sir. yung surname. So, para po siya isulat, sino po ang unahin natin? Si Jamir. Bakit? Si Jamir. Ay, wait. Si Hubert kasi. Okay, si Hubert. Ay, wait lang. Si Jamir siguro. Para si Jamir. Kasi siya nauna sa alphabet. Okay, that's correct. Ayun ako. Pura, una, bago Reyes, di ba? Tama? Kasi Hubert Reyes, di ba? P-Q-R-R. So, i-arrange nyo po yung apelido nila in alphabetical order. Tama ba? Okay? Tapos, ganun po yung taon naman. Pura and Reyes, 2021. Gets? Gets? Opo. Paano po kapag more than 2? Okay, paano pag ganito? Tapos yun po isa. Ano po pag ganyan? Yung mga apelido po na yan. Ano po nga gawin? Ay, nakasulat yan ah. Ay, sir, ba't ganun? Ba't parang hindi siya naka-arrange? Ano gagawin? Uunahin yung mauuna na surname sa alphabetical. Sigera, Hotagana. Sino po una? Ako. Bri. Sigera. Kera. Saka si 8. Tapos yung ano to? Ako! Ako! Put. Kinaya ko lang. Tapos, sino po sagot? Si Ethan. Si Ethan. Tapos, O tapos si Jamir. Si ano? Jamir. Si ano? Si Pura. Tapos si Reyes. Kabisado ko pati yan. so ganyan, ganyan, di ba? Esquera, Pangagalan, Nicolas, Pura, and Reyes. Tama? Pero, may mas tama pa po siya. Kapag po 2 or more na yung authors na isusulat nyo, hindi nyo na po sila kailangan isulat lahat. So, kung sino po yung pinaka-unang author sa alphabet, okay? Kung sino po yung surname may mga unang letters sa alphabet, siya lang po isulat nyo. So, in this case, ito po yun, Chanel. So, Esquera. Tapos, isusulat ka na lang na letter. Susulat nyo na lang po ay et al. Tapos yung taon. Meaning, 2021. Okay. Esquera et al. 2021. Ibig sabihin, Esquera and others. Ibig sabihin, si Esquera, Pangatagan, Nicolas Pura, and Reyes, pinaikli. Okay? Kung sino po yung mga una na alphabet, yung surname. So, siya lang po yung sulat nyo. Kapag 2 or more, 2 or more, ha? Ay, kapag
Apo. Opo. Okay, so yan ang important. Yung surname, kapag tao, tapos yung taon na importante. Kapag walang surname, yung organization, katulad niyan, National Geographic Organization, World Health Organization, kapag wala din yan, yung website, saan yung website kinuha. Okay? Tapos, nasa ng global, nasa ng global dito, global statistics, nasa ng Asian statistics, ito yung mga kailangan nyo ilagay. Tapos, Philippines, tapos, Bulacan. So, palit ng palit, mula global, kamusta ang distribution? Okay? Anong mga ginagawa ng other countries to mitigate or to Global, continent, prevent noise country, pollution? Tapos, region. after nun, ay paragraph Asian naman, mga Asian countries. Kamusta ang mga Asian countries? So, ano ginagawa nila? Tapos, Philippine statistics. So, sa Pilipinas, ano naman ang ginagawa ng Pilipinas? Susulat nyo. And then, compare nyo sa Bulacan. Kamusta ang Bulacan? Ano ginagawa ng Bulacan? In terms of noise pollution. So, ganun po. May kwento, may sense, may flow. Naintindihan nyo? Apo. Sige, ano yan? Ethan. Sir, paano po pag galing po sa balita yung source? Kapag po balita, edi yung agency, yung news, kunwari, meron po kasi tayo mga ano yan, mga Daily Tribune, Philippine Times, mga ganun. So, hanapin nyo lang po. So, kung anong balita. Morning Gray News in Philippine Times, mga ganun. In the Daily Tribune, mga ganun. So, hanapin nyo lang po. The same process, meron pa rin tao. Tapos, ito, background of study, okay na yan. So, yan. Tapos, yung gaps dito. Ano yung napansin yung gaps based sa ano? Ano yung mga tingin nyo mga pwede pang gawin na hindi nagawa? So, dyan nyo siya ilagay. Naintindihan? Opo. Okay, good. Tapos, okay. So, yan. So, dapat ito ay naka-indent. Tapos, ito naka-hiwalay din yan. Specifically, hindi po ganyan. Ito po ay dapat dito yan. So, i-ano nyo yan. Ayusin nyo yan. Ito po specifically, ang halagay nyo yan. The researchers will answer the following questions. So, yan. Tapos ayusin nyo. Dapat ito ay development. Diba? Development dapat yan. Bakit yan? Ito ay utilization. Tapos ito ay effect. I-revise nyo lang yung para sa susunod. Dapat yan ay yan yung tatlong magiging tanong. Tapos, makakain nyo pa to. Hindi masyado. Elaborate nyo to. Elaborate nyo yan. Meron pa yan. Ouch. Sakit. Ito pa. Ito mga related literature na yan. Kayo ba nagsabi ng buo na yan? Sa inyo galing yan. So, isa nyo yan ha. Hanapan nyo yan ng articles kung saan nyo kinuha yan. I-yellow po. Tapos, hatiin nyo siya. Okay, hatiin nyo. For example, ito noise pollution. So, lagyan nyo siya ng sa headings. For example, ito muna. Noise pollution. So, lahat ng article ay about noise pollution. Tapos ito, back application. Application in as more of
Mahaba na yan. Wala na. So, hindi nyo to. 19. Wala. 19 niya yan. Limitations hindi. Limitations hindi. Ay, wala na. Definition. Kaya wala nang ano yun. Wala nang definitions terms. Salamat po sa limitations. Panis. Okay. Itong methodology dapat kahiwalay ito sa ah yan, kahiwalay ng paper yan kasi another chapter na yan. So lang kayo. Mga pag-because. Sige, huwag kayo gumamit ng because. Palitan nyo yan. Bawal gumamit ng because. Yes, Bakit? masyadong maikli. At yan lang ang quantitative. So, anong klaseng quantitative gagamitin nyo? Paano kayo mag-gather ng Ouch. inyong mga ng May dito data sa akin. results? So, lagay nyo dyan. Ano mga gamitin nyo? Okay? Ito, hindi na to. Ito to. Lagyan nyo na yan. At ito naman dito ay research participants. Okay? Research participants lang. So, sino? Kaya ang mga tao na gamitin nyo as responders nyo. So, hindi na yan. Okay? Hindi na yan. Ayusin nyo yan. Ayan, no? Tignan nyo. Ito, naka-side date. So, ganyan dapat. Ayan. Siguraduhin nyo na alam yung gawin niya na yung annotation. So, 2026 na ngayon, ang pinaka-date na 2016. ano nyo po ay hindi pwede lalagpas ng 2016 pababa. Dapat 2016 ang pinaka-mababa. Itong expected results and discussion, pwede nyo na pagsamahin yan. Yung results po kasi, pwede nyo nalagay dyan mga table, mga charts, mga graphs. Tapos yung discussion part, nandun sa ilalim ng kada table. For example, may table 1. Tapos, ano yung minimin ng table 1. So, nalagay nyo sa discussion, i-discuss nyo siya kada table. Parang nandun siya magkasama na sila. Implications, papahin pa yan. Limitations, papahin nyo pa maikli. Tapos, ito ang tama po na APA citation. So, dapat yung mga nakalagay dyan, ayusin nyo yan. Dapat ganito. Okay? Tapos, wala akong number. Tingnan yung number na yan. Yung number. Left is left. May number. So, hindi po nilagay ang number yan. Ha? Naintindihan? Opo. So, yun lang naman ang mga pinunting ko. Hindi ko pa pinunting yung pinakalaman dahil kulang pa yan. Pinunting ko yung format. Pero marami akong may tanong dyan. Susunod kapag na yung format. So, unahin nyo yung format. Tapos yung content. Pagsabayin nyo sila. Naintindihan po? Opo. Sige po. Kung wala naman na kayong tanong, mag-take lang ako ng screenshot. So, that would be all. Okay, thank you for attending. Sige, Jeanette. Sir, kailan yung magiging defense talaga yung i-explain namin, sir? Kapag tapos na yung paper, Sige po. kaya huwag nyo muna isipin yung i-present. Gawin nyo muna kung ano yung laman ng presentation nyo. Okay? Sige po. Thank you for attending. Kung wala naman na kayong tanong, you can now leave the Google Meet. And I will meet you again. So, sa susunod, sana nakaayos na yung mga pinaayos ko. And gawin nyo na po yan. Sige. Thank you. Thank you po. Thank you. Rara.